Nakikinig kayo sa Tender Banter Podcast, kung saan dinadaan na lang sa tawa ng mga tender age na magtotropa ang mga kabalastugan sa ating kapaligiran. Okay, meron na naman tayong isa pang episode ng Alright. So, may ano tayo ngayon, meron tayong guest ngayon. So, kasi tayo naman dito sa Thunder Banter, kaya naman tayo Thunder Banter, 'di ba? Dahil mga medyo thunder age na tayo, nasa lagpas 40s na tayo. No? So, ngayon, meron tayong guest na nagre-represent ng Generation Z o Gen Z kung tawagin. Yun. Yan. So gusto natin intindihin yung Gen Z kasi yung mga millennials tsaka yung mga mas matatanda sa ating boomers kung may nakikinig man, a lot of times hindi nila maintindihan yung mga Gen Z. No? So ngayon para mas maintindihan natin at ma-appreciate natin yung generation nila, guest natin is from Runaway Podcast sa Facebook. We welcome Jerome Paul. Jerome? Hey! Welcome! Yes, welcome. Thank you, guys. Welcome to Welcome, Thunder Jerome. Banter. Hello. Welcome. Nag-hello din ang aking dogs. So, ayan. Ayan. Hello po! Okay. So si Jerome ay Generation Z, no? So ibig sabihin, teka, ilang taon ka na nga uli? Oh, ayun. 25. 25 Yan. na. Batang-bata, no? So, anong year ka pinanganak? Mga bandang 90s na, no? 1998. Ayan. Close. Very Batch close to tayo. 2000. Batch 1998 kami Konti na. ng high school. Oo. yung year na nag-graduate kami ng high school. Magre-reunion na kami this year, 2015. Gen Z. Oo. Silver anniversary. Tapos kaka 25 lang. Oh my goodness. Yan yung favorite age ko ng 25 ako. Kaya hanggang ngayon yung isip ko 25 pa rin. Ako din. 25 to 27 ako. Tapos stop na ako 27. May range pa talaga eh. Hanggang 27. Bali ang Gen Z, sila yung ano ba sila? Hindi sila millennials, di ba? Oh, sila yung sumunod sa millennial. Gen Y. Oh, Gen Y tayo. Yes. Gen Y. Uh-uh. Hindi tayo, Gen X tayo eh. Gen X tayo eh. Gen X tayo. Sino yung Gen Y? Yung millennials. Mga Sumunod sa parang atin. mga Sumunod sa atin. sumunod sa tama. Oo nga no. Oh. Usually tama Gen ba? Y is Pero- millennial. Pero baka 80s ang millennials. Siguro. Oh, 80s. Oo. So ako, Gen X ako, sa 70s pa ako. So ako pala Gen X, yung tatlo X, Y, Z. Oh, at least dalawang Pero generation pala na representative represent natin, no? 79 ako, oo, tama, 79. 90s kasi ang Oo nga. Gen Z. Nakakalito eh, pinagtatalunan pa nila kung sino yung Oo nga. Gen X tsaka millennial eh. No? Oo, Pero, tama. parang ano rin eh, parang pili ko parang wala masyadong difference yung Gen X tsaka millennials. Kasi parang para-pareho tayong dumaan doon sa transition ng technology, yung pagdating ng social Tama, media, di ba? Lumaki sa age Oo. ng Yung MTV. yung mga baby boomers sila medyo nire-reject yung technology. yung akala Oo. yung akala nila Facebook lang yung internet, no? Pag sinabi internet, Facebook ganun. Ayun. Oo. Sige, Jerome, can you tell us more about yourself and your podcast? Yan. Oh yeah, ayun, thank you guys. Of course, gusto ko lang din magpasalamat na nandito ako. Thank you so much. On a Sunday afternoon. Yeah. So, I do have a podcast. It's called Runaway Podcast. It's a mixture of dalawang niche. Ang unang niche niya talaga is about wellness. Okay. Sadly, ang gusto talaga ng mga audience ko nakakatawa, mga memes. So nag-venture ako into movies, pero more on reflection sa movies.
Yan yung Mm. live sessions namin ngayon na let's talk about blah 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 blah. Napag-usapan namin Suits, yan, with Mhm. you, The Matrix. Pero now, may annual Halloween special naman kami na nagtatakutan lang naman din kami in the start. Pero at the end, ano yung natutunan mo? Yun. So, I see. laging may takeaway lagi na kung magra-run away ka man, dapat pag ready ka na bumalik, may natutunan ka na. That's Yun. nice. Oo. Oo. So, makikita nila kayo sa Facebook, tama? Yes. Oo. Everywhere actually. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Wala lang MySpace. Syempre. Okay, sige, sige. Friendster. Friendster, wala. Anyway, sa mga nakikinig, ilalagay namin yung mga links ng Runaway Podcast sa description para pwede nyo sila i-check kung gusto nyong mag-hangout with them. Yeah. Yeah. Ayan. Okay, so Jerome, since ikaw ay Gen Z, Mm-mm. what do you think yung yung parang something, yung defining characteristic ng isang Gen Z Ooh. against any other generation? Ano ba yung pag sinabi mong Gen Z, ganito yan? For me, promise talaga, pag naririnig ko Gen Z, avid gamers, man. Talaga? Sobrang hilig mag-game, oo. Mas, Kasi ito yung mga panahon na sumisikat na sila PewDiePie, yes. sila oo nga. Jacksepticeye, ayan, yung mga gamer YouTubers natin before. Oo. Oo, kaya let's go game, bro! Oo nga, no? Kasi parang pag yung mga matatanda na katulad namin na gamers pa din, parang exceptional tignan sa internet na, uy, matanda na, nag-game pa rin. Parang gano'n, di ba? Kanina may Oo nga, nakita no? ko na na grandpa gamer. 70 years old na siya. Oh, Talaga? no. Tapos Oo. Atari. Atari ba yung gamit Hindi, niya? sa PC, Akala ko Atari. World of Warships niya laro niya. Uy, ayos. Meron Tapos din hindi ako, natatapos yung game. Nakakatulog na. Baka Ako ano ba yan? Ako yata yun eh. Baka Navy. Mer- Kaya puro Baka meron nga akong maalam ng Navy. pinapollow din si Oo. Tactical Grandma. Oo. I don't know kung kilala niya siya. O, Parang kilala ko yan. puti na Yung talaga yung tumatrash buhok talk. niya, pero ang galing Call of Duty. Oo, yun, nakita ko yan sa TikTok. Oo. Yan nagti-TikTok pa rin ako kahit Siyempre. X tayo. Oo. Buti nga kumbaga yung generation naming dito sa Thunder Banter, medyo pa rin kami. Kaya gusto rin namin makikonnect sa Gen Z kasi para Oo. hindi naman kami masyadong Feeling thunders sa paningin ng mga tao, di ba? Feeling Gen Z kami. Nakaka-relate pa rin kami. Yan. So nung lumalaki ka, ano yung technology na prevalent nung time ng mga growing up to 10 years old, ganyan. Ano yung mga Okay. When I was growing up nung around that age, 10, cellphones pa din. Cellphones are all the rage, yung the keypad pa. Pero unti-unti na siyang nagta-transition sa so inabutan mo pa maliliit yung na mga touchscreen. mga dub phone, gano'n. Ay, oo, Oo. syempre. Mga 3310 Nokia, ganyan. Yes, Oo, yes. Yung Snake oo. pa lang. Pero Snake at pa lang least yung games. keypad na. Keypad na Oo. siya. Tayo, nabutan natin rotary eh. Rotary na cellphone. At saka yung sabon. Sabon ka. Oh, yung Sabon bareta. yung- Oh. Yung lagay ng phone. Ay, oo, yung Alcatel. Ay, Parang safeguard. Oo, yung may- Parang safeguard. Dati yung pinakauna kong phone, yung Nokia 1610, yung 2 line lang. Buti nga, naka 2 lines ka pa eh. Inabutan ko, 1-liner lang eh. Yung pinakauna eh. Yun yung Pero anong sige. Sige, Sige, go ahead. Ano yun? Sige, man. Hindi, kasi 'di ba sa atin sa mga Gen X, Mm-mm. Gen Y, parang pag nakikita natin sa sa Facebook, sa social media yung mga ganyang yung mga luma, parang Mm-mm. 'di ba nostalgic sa atin. Sa kanila, sa Gen Z, anong mga nostalgic moments niya? Meron na ba? O parang moderno pala lahat? Wala masyado nagbago. Kasi kami nakita namin yung talagang yung transition Transition. from analog to talagang yung tipong kunyari
kami, hindi kami basta-basta maliligaw sa kalsada ng hindi kami gumagamit ng Waze. Mm. 'Di ba? Sa mga ano sa ngayon, parang ang Oo. hirap ng mag-navigate eh. Pero sa amin talaga ewan ko paano kami nakasurvive nun eh. Yung mga meet up na yun. Yung tanong-tanong lang, no? Oo. Parang hindi ko Magandang ma-imagine. point, magandang question yun. Ano yung nostalgic moment sa Oh, inyo nostalgic. at this point of age? Meron na ba? Oh my. For me, personally, kasi ang naalala ko talaga when I was growing up, doon ako mas naging aware eh. 2010s talaga. Okay. And yung nostalgic feel sa akin since ano talaga ako, man, internet boy ako noon. Talagang ma-Friendster din ako noon. Friendster. Facebook Pet Oo, Society, yan. Tapos siguro Counter-Strike. yan, Counter-Strike yun. Yan. World of Warcraft. Dota 1. Ang nagpapa-nostalgic sa akin ngayon yung lumang YouTube. Yung lumang YouTube. Yung as in talagang wala masyadong production Oo. value. Talagang raw Oo. videos lang dati, no? Raw videos lang na hanggang 10 minutes yung video. Oo. Yung subscribe button, dilaw pa. Dilaw pa. Parang hindi ko na maalala, dilaw pala yun Pag hindi dati. ko matandaan, meron palang ganun. Ako natatandaan ko yung unang video na panood ko sa YouTube. Nakalimutan ko lang yung title eh. Basta viral siya na yung babaeng kumakanta siya na parang mali-mali lyrics niya. Ken Lee. Ken Lee. ba Ayun ba yan? yun? Hindi. Yung Pilipina eh. Nakalimutan ko lang yung kanta. Pero ang natatandaan ko yun yung Baka si Ann Curtis lang yan. Hindi si Ann Curtis. Nakalimutan ko yung babae. Basta yun yung yun yung unang sabi ko, ano tong YouTube na to? Pinorward lang sa akin sa email. Ganun na mga share dati. Yung sa email nga Yan, lang tama, dati. tama. Oo. Diba? Sa email ang mga share eh. May Oo. mag-share Hindi ka ko ng natanda. video. Grabe. Hindi mo matandaan Hindi ko na na may email matandaan. ka? Hindi ko na matandaan na sa email pino-forward yung mga YouTube video. Wow. Uy, Hindi nga, grabe. so sobrang tagal. Tanda ko na talaga, puto. Email pa nun. So Jerome, talagang nung start pa lang ng Friendster, nandun ka na ba sa scene na yun o inabutan mo lang siya? Naabutan ko lang kasi ang naalala ko, pinagawa ako ng Friendster, syempre sa school, influence yan. Uy, ang ganda Friendster. Alam ko 2006 yun, nung una akong nagkaroon ng Friendster. Kasi laging sinasabi sa akin, uy, mag-comment ka naman, mag-iwan ka ng comment. Like, may music ako dito. Hininga ka ng Iwan testimonial. Oo. Oo. Tapos, Nakapilitang testimonial. totoo. Tapos naalala mo yan, yung HTML, sa mga glitters, nag-iiba yung mouse mo. Oo. Kaya relate na relate ako sa... Pengi namang testy. Diba? Pengi namang testy. Kaya relate ako sa ano. Copy-paste mo na lang no? Naalala ko yan. Naalala ko yan nung unang beses ako nagkaroon ng Friendster. Yung ex ko nun, selosa yun yung ex ko. Pero kami nun, nagka-Friendster ako, break na kami nun. Tapos nag-message siya sa akin. Nagsiselos pa rin yata. Uy, may Friendster ka pala. Hayop ka. Akala niya, pagka mga ganyan. Sa Friendster. Parang manchichicks ka lang. Parang Tinder yung tingin niya sa Friendster. Siguro siya nag-invento ng yung mga ganyan dating app. Siguro may idea na siya ng ganyan. Kala niya dating app yung nasa isip na niya yung dating app kahit wala pa. Talaga nang bababae ako sa Friendster. Pero wala na kami nun break na kami nun. Pero nagsiselos pa din siya. Nako po. Hirap Pero na. truth be told, dyan kami uli nagkita nung asawa ko sa Friendster. Diyan kami nagka-connect uli. Kasi 'di ba pag di ba nung college, cellphone lang Tapos minsan iba na yung number, di mo alam, 'di ba? So no way to to connect. Hindi mo alam kung paano hanapin. Tapos parang sa Friendster, I don't know, siguro lang, chamba lang na nakita yung profile ko nung kasi friends lang kami yung asawa ko ngayon, friends lang kami nung college, hindi naman kami naging girlfriend boyfriend. So parang nakita niya ako doon sa Friendster, minessage niya ako. Tapos parang siguro tadhana na rin, pero kaming single yan. So yan, chikahan, tapos ito yung number ko, kita tayo, guys. Tuloy-tuloy na. Yun. So malaking Pinagpalit mo pala si Armin na kay Mrs. mo, no?
Oo, kasi si Aramina, hindi ko kaya. Hindi. Parang hindi ko kaya. Nakakalunod. Ano? Joke lang. Kala ko dahil Nagpapastelad eh. parang high profile yung pala nakakalunod. Ibig Oo. sabihin kayang tapatan ni Ben Bro yung pagiging high profile ni ano, no? Yun nga lang, nakakalunod. Ayun lang. Sige, balik tayo sa Gen Z. Tungkol naman sa mga Mm. sa mga social issues, no. Parang feeling ko yung Mm. Gen Z ang pinaka-engaged sa mga political Mm. issues, social issues, ganyan. Mm. So, Mm. tingin mo ba yung Gen Z, parang malaki yung contribution nila sa mga, nangyayari socially tsaka politically? Halimbawa, yung influence ng Gen Z sa mga gantong issues, kaya nagkakaroon ng mga gantong desisyon yung mga politiko Mm. or mga groups, ganyan. Sa tingin mo ba ganun? I think so too, man. Kasi um essentially sobrang laking bagay ng childhood years natin, yes, tsaka yung teenage years natin kasi dun nade-determine yung influence sa'yo. Yung mga madadala mong attitude, yung madadala mong mindset. And syempre in relation dun sa topic natin na slangs, hindi ko talaga to makakalimutan kasi growing up, lagi ko talaga to naririnig. Kapag may issue kami when it comes to ano lang naman, simple natin, celebrities. Ayan, may Mhm. chika minute. Yan. Oo. Oo nga, Lagi ko nang naririnig yung salitang, spill the deets. Alam mo yung details, ayan, details tayo. So talagang may ah, may tao talaga na gustong makichika. Hindi pa uso ang quote na slang na yun na Marites pero gusto nila lang talagang malaman. And kapag nalaman na nila, doon na sila magiging boka. And then, I'm so like, I'm just saying this like from my experience, okay? Like, I'm not generalizing, pero feeling ko dito na naging toxic yung Twitter kasi dahil sa generation namin. Like, oh my God! You know what? Yung tangin. Oo, medyo tuloy. Oo, Parang, tama. yung Pwede. Twitter parang medyo takot din ako dyan kasi parang bilis makancel ng mga tao dyan. Yes! Oh, man. Alam ko wala pa nung hindi, may private account naman na nun sa Twitter. Pero kung naka-public ka kasi para more followers, kasi teenager ka, di ba? Oo. Chasing the famous life, internet life. Makikita mo talaga lahat ng rants, like sa maliliit na bagay na, bakit ganito yung ulam ko? Yung hindi nagte-text yung crush ko. Alam mo yun, text GM yan, naabutan ko pa kasi yan. Amoy kulob yung damit Buti pa ko. lang hindi ako buti pa lang hindi ako naging hook sa Seryoso? Twitter. Hindi siguro Ang- yung anger management issues ko matindi na ngayon kung hindi ako sa Twitter. Buti wala akong Hindi, Twitter, ang- no? Ang technique dyan, pagka kunyari may mga ganyan ka, magpo-post ka, i-off mo yung notif mo. Para di mo alam na may mga nagre-reply sa'yo. Oo. Pagka mo, iwan mo na lang siya basta-basta dyan. Kung kunyari meron ka sasabihin, iwan mo na lang. Para wag mo na yung pakinggan yung mga sasabihin ng mga ibang tao. Nakakatawa Hayaan mo nga siya din kasi yung ibang ka-generation natin nakakausap ko doon. Parang meron kasing time na parang tinatanong ko kung may Twitter sila. May Twitter ka ba? Kasi ganyan. Meron kasi akong parang yun yung time na nag-hype yung mga NFTs. So parang may mga kinakausap na gusto mo bang try mag-NFTs. Meron ka ba Twitter? Sabi, message mo lang ako sa Twitter. Ganun. Parang yung impression nila sa Twitter, ang meron lang dapat Twitter, mga celebrity. So parang, Oo nga. sabi sa akin, wow, may Twitter, celebrity. Ginaganon ako. So parang, ha? So yun, so parang, Kasi sa Twitter parang nagmamatter yung mga sasabihin mo eh. Oo. So, parang pagka sa Twitter ka, parang yun siguro ang iniisip nila kaya sinasabing celebrity ka. Parang ang dami nakikinig sa'yo pagka nasa Twitter ka. Oo. Totoo. Kasi di ba sa balita din kasi, parang feature nila yung mga tweets ng mga celebrity, mga icons, ganyan. So parang inisip nila, ano ba yung Twitter? Puro celebrity lang yata dyan, wag tayo dyan. Hindi ko na rin mag-guess ano yung point ng Twitter kasi hindi siya naging ma-appeal para sa akin eh. Ako din eh. Ano Wala lang? ako sa Twitter eh. Ganun, parang Nakikibasa lang ako ng mga Kasi pinopost yung fact na
less than 200 characters lang yung pwede mong i-enter. Puta, nakakapikon. Totoo. 'Di ba? Pero ano Ano nga lang yun eh, di talaga ba? doon? Nakaka-challenge para sa ano, na kailangan mabuo mo yung thought in less than 160 characters. Mm. Tama, di ba? Yes. Paano pag malalim-lalim yung ano, yung mga gusto mo sabihin? Yun nga eh. Andun pala Nako. yung challenge. Kailangan mapagkasya mo. Oo. Kailangan talaga ano. Pero ngayon, ibang-iba na yung Twitter, no? Iba na nga Ay, rin oo. pangalan eh. X. X na. X. X. Ano yan eh? Ano bang tawag dyan sa Twitter? Parang ang ano nila is yung town square, parang gano'n ng ano, di ba? Oo. Yun ang term na ginagamit nila eh. Parang dyan nagtitipon-tipon yung mga ano, mga tao ngayon. Oo. Marites Dyan talaga, no? labasan. Oo. Oo. Dyan talaga. Kaya parang Yung town titigil ka square. magwalis para makapagchikan sa neighbor, gano'n. Hindi mo na kailangan So yan lumabas ang ng bahay. ano. Yan ang high-tech na marites na Oo. ano. Diyan nagwewelga mga tao sa ano. Oo. Kaya nga 'di ba nung binawi nung nakuha ni Elon 'yan, parang tinanggal niya yung mga censorship kasi may mga taong sinesensor dahil sa mga tweets Twitter. nila eh. Oo. Tama. Eh kung tutuusin yun yung talagang pinaka purpose ng platform eh. Oo nga. Ilabas mo yung mga gusto mong sabihin. Tapos parang naglagay na Mm. lang sila ng ano eh, yung fact checking by ano, yung Mm, community yung nagpa-fact check ganun. So kung maraming nagsasabi na ganito yung totoo, mas ano siya, mas nako-correct yung mga misinformation din. Pero Tama. at least 'di ba, ang mga tao kapag nagwelga sa Twitter, ano ka lang nila, parang kumbaga i-erase ka lang nung ano. Noon yung mga welga-welga, binobomba. Pag nandun ka, tipon-tipon kayo, di ba? Bubombahin ka eh. At least safe. Medyo safe, hiwa-hiwalay kayo. Oo. Ayun. So, sige, ano pa, regarding Gen Z. Although medyo parang ano eh, apektado rin naman yung generation namin kasi nasa working class pa rin naman kami, no. Pero Mm. sa generation mo ba, parang nung halimbawa nung gumraduate ka, parang mulat ka na ba dun sa gig economy, yung tipong mga remote work or freelancing, gano'n? Oh. Um, I think it was on the rise pa lang eh. Kasi at that time, like around 2018, 19-ish, basta bago mag-pandemic, Mm. again, babad na kami sa internet. Talagang YouTube was the new TV basically. So everything was there. And then nandiyan na si Twitter na ina-encourage tayong i-voice out yung mga gusto nating sabihin. Basta sabihin lang out there. Oo. Sorry, like cancel culture pa yun. Anyway, Oo. it was on the rise na. ang isa sa mga una kong na-discover when it comes to remote work, freelancing specifically, si Gary V. Hindi yung sumasayaw si Gary Vaynerchuk. Si Vaynerchuk. Si Vaynerchuk. And yun, grabe kasi na-challenge din yung mindset namin sa school kasi may group din kami as college students na more on communication kasi major ko is broadcasting and mass communication. So, parang necessary sa amin na, okay, kailangan natin mag-keep up sa mga bago, sa mga, trending ngayon. And then one thing is si Gary V. So, nasabi niya na, okay, this is the future. This might be the next big thing, freelance. And if you want to do a business, it's so easy right now. Use your phone, use Instagram, use Facebook, and then and eventually, 5 years later, here we are. Oo. Parang lalo nang parang na-amplify siya nung pandemic no? Lahat ng tao nagharap ng work online eh. Kasi nga sa Totoo. bahay ng mga tao. Like down to the last details, kung as long as may way ka na gawing pagkakitaan yun, pwede. Like Taro, like it was very popular na din noong 2020s. Yung pagla-live selling. Yan. Tapos sorry. Ang naalala ko talaga like more on live selling kasi doon na talaga na may ano ba kayo dyan? May hollow blocks ba kayo dyan? Tapos ano yun parang nowadays parang ano na din parang siguro kaya rin feeling ko lang kaya sa US medyo
mataas rin yung unemployment kasi parang nag-shift rin yung mga tao to hiring assistance from online from Asia, ganyan na mas mura Other yung rate. countries. Oo, 'di ba? Mm. Yun. Pwede tayong baratin eh. Oo, correct. Kasi halimbawa, si Masterbite may nakaaway pa sa Reddit eh kasi Oh, wow, wow. kasi nasa nasa US siya. So halimbawa kung Oo. mag-hire ka ng assistant sa US, basic na yung $15 per hour. Ganun. Tapos, kaya lang kung mag-hire ka ng nasa Pilipinas o nasa India, pwedeng mga $8 per hour, ganyan. Yung problema kasi, yung iba, yung mga beginner, pumapayag sa $3 per hour, Oh, $4 per makiyan hour. silang maging mahirap sila eh. Parang tuloy, Bigay. nasisira yung industry na parang, kailangan ba namin ibagsak yung rates namin para makakuha kaming trabaho? Oo, tama. Totoo. Oh, man. That's the Yun ang Basta hindi challenge. yung nagigets yun ang hindi nagigets ng ibang tao na ang nilalaban nila, wala kaming experience, kailangan $3 lang. Hindi yun ang punto. Oo. Kasi kung pababa kayo sa ganyan, lahat ng tao magpa-follow ng trend. Yes. Hanggang sa makita nila na, ito lang palang pwede natin ibigay sa Pilipinas. Talo tayo, di ba? Correct. Tama. Tapos yung yung employer mo pa, beginner na Pilipino din. Oo nga. Hindi Nadagdagan. pa alam yung culture natin. Oo. Na nasa Parang US kumbaga lang, no? na-combo. Hindi, matindi nga nun yung employer mo nasa Pinas. Tapos ikaw, nasa US ka. Lalo ka Ay, naghirap, no? Taas Lalo ng ka cost of naghirap. living. Pero Ang yun nga, bibigay sabi dun sa kunyari, ang target mo naman pala is Pilipino na rin na mga empleyado. Hindi sana peso na lang din yung Oo nga. I-offer. Oo, kasi para iba hindi parang sinasubcontract. Exactly. nag-iiba yung rate eh. Oh, nag-iiba-iba yung rate ng dollar eh. Di Dollar. kung $5, 'di ba? Meron 2 to $5 yung gusto. Mm. Di mas lalong Ah. bumagsak yung No, parang yun mismo yung naisip mapapala ko mo. nun eh. Nung pinost ni Master Bite yun. Oo. Nasa Pilipinas ka tapos ang harap mo pala, Pinoy din na empleyado. Eh di magbigay ka na lang ng peso, wag na lang USD. Oo nga. Para Peso mas value na lang. consistent yung pera mo. Oo. Ayun. Anyway. So, sa tingin mo ba, kung sa Generation Z, kung wala yung mga social media, tsaka mga, sabihin na social media, kung halimbawa hindi nag-exist yung social media, sa tingin mo, mag-iiba ba yung buhay ng generation nyo ngayon? Ay, oo, man. Sobra. Siguro ang best example ko dito, kung wala yung social media, as in like totally wala. Like wala talaga. Like we're stuck in the Nokia phase. Oo. Web The to lang, Nokia phase. email lang, gano'n. Email lang. Sobrang maging iba kasi one, wala tayong memes. Oo, no? Wala tayong memes. Two, wala tayong, sorry, ang tagal ko na hindi nasasabi tong slang na to. Binge watch. Binge watch. Yes. Oo Tagal nga. na. Hindi na natin Mahirap magagawa yun. Pupunta ka pa sa pupunta ka pa sa Video City para So, Oo. manghihanap ka ng VHS. napakaraming VHS tapes para mag-binge watch. O kaya yung Tsaka weekly. isang episode ng Weekly anime, palabas isang mo. linggo mo papanoorin. Oo. Lalo Maghihintay kapag ka pa rin. di ba, yung slam dunk. Oo. Yung Ayan. tatakbo lang bababa lang sa kabilang court, mga 3 episodes na yun. Hindi, tumira nga ng Lunes, Biyernes na pumasok yung bola. Ayan. Oo, kaya parang kumbaga hindi kakayanin mag-binge watch talaga ng mga tao Ayun, ngayon. magandang point yun. Oo. Tsaka siguro itong ginagawa natin, like I'm very thankful na possible na to kasi 10 years ago naka-centralize pa rin siya sa, again, no offense, pero like it gave us opportunities to have this creative outlet kasi at least hindi na naka-centralize yung pagiging natin, content creators sa TV lang. Gusto ko mag-artista, so Oo, yun. Pero ngayon kahit hindi na Oo. ka na lang sa Kahit magmukha nga sa TikTok na NPC challenge, pwede na, no? Yeah, no. Thank you for the heart. Saka normal na yung makita mo yung mukha mo sa monitor. Kasi noon dati
makita mo lang yung mai-upload mo yung picture mo sa internet. Big Oo. big deal na sa ano Oo, no? Tama. sa Pinoy yun, no? Makita mo yung mukha mo, "Uy, ako to, oh." Oo. Kaya tsaka ngayon parang wala na yung mga ano 'no, yung mga tawag dito, yung 'pag halimbawa may nagbabalita na reporter sa field, may Mm. mga tao sa likod na kumakaway. Ay, oo. Wala Yung na masyadong talagang gano'n. Kasi parang normal na makita yung sarili na sa screen ngayon, sa mga tao ngayon. Mm. oo. That's Pero ano true. rin, no? Parang may drawback din yung ano eh, no? Yung ganitong nakakapag-voice out ng opinion easily online, tsaka yung nakakapag-post ka ng content mo ng madali. Parang medyo Mm. may impact din sa mental health and well-being ng mga tao. No? Mm. Ay, Pero oo. lalo na sa Gen Z, no? Parang medyo, parang kayo rin yung medyo malaki yung binibigay yung importansya Mm. sa mental health, no? Yung sa generation nyo. So, sa tingin mo ba, kung hindi naging ganun Mm. yung Gen Z, Mm. masastuck ba tayo sa panahon namin na parang pag sinabing stressed, wala yan. O parang naapekto yung mental health ko. Pare, ano lang yan. Wala lang yan. Arte lang yan, arte. Arte lang yan. oo. Ganun. Kasi kami Kasi ganun lang kami nung Oo. bata kami. Hmm. Parang di namin Sakirap. naintindihan eh. Totoo. Siguro magre-reference ako ng isang iconic moment dito sa Pinas na talagang sumabog sa local news natin. Yung time na sinabi yan ni Joey De Leon on Joey. live television. Diyos ko po, like talagang yung Gen Z, anong gusto mong sabihin? Ganun. Ano nga ba sinabi niya? Ano nga uli yun? Ang sabi niya lang is, yung depression, wala naman talaga yan nung panahon namin eh. Pang mayayaman lang yan. Tapos sinasabi ni Maine, hindi. Like, depression is a real thing. Depression. Tapos Yes. sasabihin ni Joey na, hindi. Seryoso ako. I was like, ha? Seryoso ka? Ang sinabi kasi ni ang sinabi kasi ni Joey doon, parang gawa-gawa niyo lang 'yan sa sarili niyo. Pero at some point, may point si Joey De Leon doon. Mali lang yung Mm-mm. delivery niya. Tama. Kasi kung Oo. tutuusin, ang depression, personal personal battle mo 'yan eh. So, Oo. kumbaga sarili mo rin talaga yung yung I guess ang kalaban mo difference doon. lang dati tsaka ngayon. Dati kasi pag may issue depression, hindi gaanong vocal yung tao pagka may Oo. depression. Kasi parang Oo. ang stigma, mahina ka pag depressed ka. Parang ganon, di ba? Yan. Unlike Saka now. kasi, ang isa sa mga dahilan niya kung bakit ang depression ngayon. Kasi Mm-mm. mas malawak na yung nakikita mo eh. Oo, yung Socially. access ba? Oo. Kumbaga na ikukumpara mo na yung sarili mo dun sa iba, sa kalagayan ng ibang tao. So pagka dumating ka dun sa point mo na pinaka-down mo, alam mo sa sarili mo na nandoon ka sa ilalim. Hindi kagaya noon, parang halos lahat ng tao noon parang mga isolated na eh. Kasi hindi naman wala naman social media. So yung social life natin, hindi Personal ganun talaga, kapag may... unlike ngayon, kahit hindi mo kakilala, alam mo yung mga nangyayari sa buhay nila. So, dumadating ka doon sa punto sa sarili mo na tinitingnan mo na rin yung mga kinalalagyan mo. Kaya, mas lalo ka na de-depress pag nakikita mo yung ibang tao, may ganitong Correct. maganda yung mga kinalalagyan sa buhay. Oo nga. Kaya nasasabi din ni Joey De Leon na gano'n na parang gawa-gawa mo lang din sa sarili mo. Pero kung totoo talagang ang depression, ikaw nagda-down sa sarili mo eh. Yes. correct. Yung doubt na hinahayaan mong Kasi, ma-take over ka. once na nandoon ka sa depression, hindi ka naman talaga makikinig dun sa sinasabi ng mga iba, yung mga quotes. Diba? Hindi ano yun, walang epekto yung mga quotes na yun, mga positive na mga mababasahin mo. Pag depressed ka, mas lalo mong babasahin yung mga mas lalo nakakalungkot eh. Yung something Hindi yung mga relatable, masasaya. di ba? Para mas gusto mong So, maintindihan yung nararamdaman mo through other people. Kaya ang depression talaga is more on personal na battle talaga siya. Yes. Personal battle talaga. Totoo yun. Tsaka kailangan mo lang din talaga ng mga kaibigan na mapapagkatiwalaan. Ayan. Support group. Tama. Kahit yung makikinig Yung kumbaga, lang, di ba? tama. Yung less na mga magsasalita at magpapayo sa'yo, yun yung mga makakatulong, hindi yung mga mag-a-advise. Parang mas gusto mo lang may makinig sa'yo minsan eh, di ba? Tama. Kaya like sobrang thankful ako na like ito may social media na tayo. Tapos yung access natin mas malawak. Kasi like wag na tayo lumayo 2020
ilang podcast ang nag-boom dahil doon, di ba? Mm. Oo. Like, oh my goodness, like, hear me out. I'm going insane. Saka ang lawak ng mga pwede nyo mapag-usapan pag may podcast eh. Oo. Walang censorship. Correct. Pag sa mainstream TV ka nun, daming toot. Mm. Tapos ang daming ikakat na mga, di pwede yan, di pwede yan. Saka mga makikinig lang sa'yo, yung mga talagang interesadong tao, hindi yung hindi Oo. yung mga parang pilit mong isinasalaksak sa kanila yung mga Oo nga. opinion mo. Kasi mainstream Diba? media kailangan dapat sa pool mo lahat eh, no? Kaya ang daming censorship eh. Hindi ka tulad dito, Tama. ayaw mo pakinggan, di wag. Ewan. Off mo. Change channel. Oo. Kaya maganda talaga Mm. may ano natin ngayong podcast. Mm-mm. Sige, regarding ano naman, yung entertainment sa pagdating sa Gen Z. Ano ba yung parang pop culture trend o Oy. yung kumbaga yung kumbaga masasabi mo na Gen Z nang galing yan, gano'n. Oh my goodness. Sobrang dami as in like sobrang dami talaga. From music, yan, from movies. Pero siguro dito ako magpo-focus kasi nasa line tayo ng slangs, ng mental health, tapos access sa social media, tsaka Friendster. I'm so sorry pero alam ko matatawa din kayo. Tayo 2010 Gen Z, emo. Boom. Emo. Emo. Oo, emo. Oo nga, no? Para Second hand serenade. Oo, Would you Grabe. stay? Oo nga, My Isa Chemical yata ako Romance, dun eh. gano'n. My Chemical Romance. Oo. Solid, no? Parang talaga no? Parang lahat yata tayo dumaan sa emo phase. Oo. Oo nga. Parang gumawa ako ng emo team dati sa Friendster eh. Oo. Yung mga may bangs pa Oo. na gano'n, no? May buhok akong ganun dati eh. Ano yan, di ba yung mga naglalaslas nga daw, last convention. Oh no. Yung mga emo nun, may last convention. Diyos ko po. I hate it. Ano din para kasing no, nabuo rin yung emo culture niya dahil sa no? Dahil nga dyan sa mental health, no? Yung mga depressed, like parang mas feel your vocal feelings. online eh. Oo. And then like if I die, I'll give you my heart. God, sorry. Lumalabas yung pagka-emo ko. Pero nagustuhan ko yung pagka-emo, like yung pagka-emo dahil sa music. Yan. Actually. Red Maganda rin Jumpsuit. kasi yung music na lumabas out of that culture, no? Ang daming magandang music na lumabas eh. Sa atin kasi, sa generation natin, ang pinaka-emo na noon, grunge. Grunge. Doon nagsimula yung yung 90s. Kasi una nun, yung generation prior dun sa amin, glam rock. Glam rock yan, yung mga big hair rock band. Tapos mga okay. Sex, mga drugs, and rock and high roll. voice na vocals, yung matataas na vocals. No? Tapos nag-start yung sa Seattle. Yung Big Four na grunge. Yung Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, tsaka Pearl Jam. Ang tugtugan kasi nila, kaya galit yung mga glam rock sa kanila eh. Sila mga Guns N' Roses yan, yung mga Kasi doon nag-start yung parang rebellious na generation. Yung mga emotions doon talaga nilalabas. Yung mga nararamdaman doon nagsimula yung ang grunge. Pero kasi parang yung grunge na parang angry emotion eh, 'di ba? More on angry emotion. Mga hindi naliligo pa tayo mga grunge. May mga naka-Chuck Taylor na. Yan, mga ripped jeans. Ripped jeans yan. Yan. Tapos sumunod na yan, yung mga sumunod na diyan parang yun na yung mga emo. Yan, man. More an emotional naman pagdating sa emo. Kasi sa grunge parang parang yung opinion nila sa mga teenage ang tawag dito, yung mga anger talaga ng ng teens nung na yan generation. Correct. Grunge. Ayun.
Thank you. Tsaka ano pa man, siguro dagdag ko lang din very, very quickly kasi may nakita akong nostalgic video sa Instagram na POV, you're watching YouTube 2010. Yung rise ng mga YouTubers. Oo. Yan, si Ryan Higa, Ray William Johnson, Smosh. Doon ako talaga babad. So, I'm the YouTube kid. I was the weird kid in school. Like, oh, do you know the... Talagang early days pa ng YouTube yun eh, no? Oo, grabe. Parang hindi pa siya talaga mainstream nung time na yun. Parang wala pa yung Yes. ayatang monetization ng time na yun. 'Di ba? Oh man, Wala pa more yan. on brand deals lang sila. Oo, correct. Parang wala pang ads Mm. yung YouTube. Yes. Wala pang Wala ads, pa. no? Wala pang ads. The good old days. Speaking of ads, eto na naaasar ako minsan. Lalo sa podcast, 'di ba? Sa podcast. Sa ano yan? Lalo sa Spotify. So, para makaiwas ka sa ads, magpe-premium ka. Yan. So, naka-Spotify. Kaya na ngayon, napapansin ko sa mga podcast, sinisingit na nila yung mga ads. May So, ano parang na? baliwala na yung premium mo. Parang Lalo ano yung na mga yun, yung Sikat. sinasabi na talaga nung yung ad, Oo. gano'n. Oo. Okay, parang may mga nakaseparate na sila na video. Tapos, okay. Parang doon na nila ipina-plug yung nila. hindi mo yung masiskip kasi nandun na siya sa video mismo. Oo. Kaya tuloy, baliwala yung Premium. Kahit naka-premium ka? nakakaano ka na ng ads dahil sa mga sponsor mismo nung nung mga creator. podcasters. Tama. Naisingit na lang. Nakaisip ng paraan. Pero Sa mga okay na rin kapitalista yan. Kasi pag enough mo yung premium mo, marirealize mo kung ba't ka naka-premium. Yung mga, tama. yung mga ads sa umpisa, tsaka sa gitna. Kaya ako nag-start mag premium dahil kailan ba 'to yung election na yung 2016. Doon. Kasi nasakop ng yan ng mga politiko yung Spotify. Ay, totoo. Dati ang lakas-lakas pa naman nung tugtog. Kasi di ba naka ako noon meron akong Alexa noon Tapos nasa labas ako para marinig ko syempre ang lakas ng tugtog. Tapos may magbubudots. Bigla may Yung mga kampanya bigla. Ano pa yung 8 diretso. Ay, nako. Sabi ko, sumisigaw ako Alexa, stop. Alexa, mute. Sumisigaw ako sa labas, Alexa, mute. Minumura mo na si Alexa. Kaya nag-premium ako dahil doon sa mga yung mga ads. Visit ng mga ads yan Panira ng ng sound trip. Nagsa-sound trip ka biglang 8 diretso. Okay, anyway, sa naman when it comes to inclusion, kasi parang ngayon medyo issue big deal yung yung inclusion ng iba-ibang sectors of society, especially si Gen Z, what can you say about that? Ano ba parang up to what point acceptable yung inclusion? Or when does it become overboard na yung inclusion, yung diversity and inclusion? Oh, this is a really juicy question. Oh my goodness. Ito ang gustong-gusto ko kasi this is a tough question that normally we don't answer sa Runaway Podcast. More on chill lang din. Like, happy lang tayo. Siguro ipe-preface ko yung sasabihin ko na this is my own opinion and yes, of course. the organizations I represent does not necessarily reflect my opinion sa kanila. For me, it doesn't become a problem at all unless there are people who are actively shoving it in your face na dapat ganito ka. And the biggest problem that I have now, thankfully wala pa si Pinas. Okay, so nasa West pa naman. Yung usage ng pronouns. Yes. And again, nothing but love. Okay, nothing but Huwag mo na kayo love. mag-react. Huwag na kayo mag-react. Huwag mo na Nanginginig na kami dyan. Nanginginig na kami. Malapit na. Kasi if you're going to play something dito sa Pinas na
alam mo, yung tipong dapat, ano tayo like girl boy, like sobrang grounded pa natin into our culture. And Aha. nothing wrong with it kasi traditional Mm. tayong bansa, tas religious pa and all. Oo. So, it's going to be such a really, really difficult challenge to bring in just one lang, hindi na ako lalayo, yung they, them na pronoun kasi sobrang hirap niya. I really try my best to like if someone asks na, uy, what are your pronouns? Kasi I had that conversation with someone Mhm. and then sabi niya is they, them. I Thank think, you for okay, calling si Juan. This is thank Mel. you. Ayun. And then, thank you. Tapos, ang nagiging challenge lang sa akin is, alam mong, paano ba? Like, on paper, they can be a girl, they can be a boy. On paper, birth certificate. Diyos ko po. Okay? Pero like, they go by they, them. So, Oo. as a person, like, you try your best to be mindful, pero may mga slips pa din. Mm. Ako, personally. And sometimes, they get annoyed. And Mm. some people, they get very considerate kasi they're aware of naman of the Oo. situation. Oo. So, ayun. Yun lang ang nagiging issue ko kapag may mga tao nang masyado, no, I go by this pronoun. You say it to my face. If you don't, you're gonna get canceled. Say it again? You called me a man? Huh? Ganon. Sort of Binibidyoan ka na, pasok no? tayo. Sige, say it again. Oh my goodness. I'm so sorry, but from the videos I've watched, yun Oo, lang yung no? horrific sa akin. Pero tingin ko mahirapan yan i-apply dito yung Sa mga Pilipinas, oo. Yes. Pero it's good to hear na hindi lang sa Ano ang topic? it's good to hear na sa Gen Z meron din ganyang mga point of view about the pronouns, hindi lang sa generation natin, di ba? Oo. Saka Kasi- ano kasi 'di ba? Yung pansinin mo, pag tinagalog mo yung they them, Ay, parang nako. kayo sila. Ano yan parang kumbaga ginagamit na natin yung pronouns na yan. Oo. Pero sa paggalang, 'di ba? Pag Oo. matatanda, kayo po. Diba? Yan. Pero oo. pag kayo, 'di ba? Kayo mo plural 'yun Pero pag ginamit mo sa matanda, parang kayo. Yun Oo. respeto. Oo, Pero tama. yung idea na pinapasok sa atin ng mga yung western countries, hindi uubra. Oo. Parang mahirap dito. Pero nakakainis pa rin yung yung Oo, kasi ganon. parang 'di ba, parang yung speech mo kailangan mong ibahin yung paano ka Exactly. magsalita. Kumbaga hindi mo naman kontrolado yung ibang tao, paparsahin mo sila, di ba? Kausapin Kasi ka in such a way na Tanungin natin si Master Wait. may nakita akong ganyan May nakita akong post experience na mo nandyan sa sa SD? Sa SD mahirap Dito yan. naman, wala pa Ano namang yan kaso yung Sa San mga Francisco. daydem. Wala pa ako na-encounter dito. talaga. Sa San Oo. Francisco yan. Kasi doon yung community Nasa San Francisco, yung gay community. Pero sa San Diego, mga Chicano dyan Di minura ka ng mga yan. Pendeho! Puro cholo lang. You can puro cholo. my pronouns are cholo and Maricon! Chico. Diba? Ese, mga ganun. Cholo and Chico. Kobe Dyan sana. essay! Pero kasi nga 'di ba yung eto sample na isa sa mga parang katibayan na hindi gaanong uubra dito yung yung mga pronouns na yan, yung may parang drag queen na nag-post na kumain sila sa isang restaurant. Tapos yung waiter inano siya parang tinawag siya na sir. Okay sir, ganyan. Tapos parang nagtawanan yung mga kasama niyang mga drug din. Tapos nung umalis na yung lalaki, na-realize niya daw na ba't parang nabastos daw siya kasi nga nagtawanan yung mga kasama niya. So tinawag niya ngayon yung waiter. Parang kinorek niya na na dapat daw parang minisgender daw siya Tapos dapat daw hindi siya tinatawag na sir kasi nga ay okay po ma'am, parang ganyan. Tapos dun sa huling huling statement niya dun sa post niya, sabi niya na let's normalize pronouns. Tapos yung mga netizen nag-comment, noted sir. Opo, sir. Thank you sir. Ngayon alam na namin. Basag! Parang
Sige po, napuno sir. yung ano niya, napuno yung ano niya, yung comment section ng puro ganun. So, tingin ko parang ang hirap bago ma-achieve dito yung ganyang ano. Kasi 'di ba paano mo lalabanan yung ganung crowd? Oo nga. Eh, lalo na yung mga Pinoy pa naman pag ano yung bandwagon Lakas na mangasar. mga ganyan, di ba? Oo. Sasakyan nila lahat yan eh. Ang lalakas mga asar. Nangyayari yan sa ano eh. Kaya na-experience niyo na ba yun sa trabaho nyo? Kung sa corporate. Oo. Kasi ano yan, minsan may na parang email para dun lang sa kalahatan, sa buong company. Oo. Tapos may nag-reply na ano, na Send to all. send to all, nagre-reply to all talaga siya. Tapos magre-reply ngayon yung parang mga vice president, ganyan. Please do not Ayan. reply to all. Tapos magre-reply mga empleyado pa rin. Noted, sir. Noted. Tawa na no. Reply to all lahat. Reply to all pa rin. Loko yung mga puro reply to all. Mga gawain talaga ng Pilipino eh. Wala naman ako nakitang nag-reply na may mga apelyidong Smith, mga ganyan. Puro Pilipino yung Puro nakikita ko eh. Pilipino. Masira mga Pilipino. Kaya ang saya rin sa Pilipinas dahil sa mga ganyan. Totoo. Di ba? Yun, parang tingin ko yun. Mahaba-haba pang ano. Oo nga. Mahaba-habang proseso pa bago makalusot dito yung ano. Tama, Huwag mo muna tama. nating ano sila intindihin. Pabayaan naman na natin nasa US muna yung ganyang kultura. Oo. Tingnan natin kung tatagal. Siguro pag naubos na yung generation natin ng mga ganyan si Raulo. Hindi nangyayari yun. Oh. Meron papalit sa atin. Oo. Ituturo natin sa mga anak natin yan. Oh, eh. tinuturo ko na ngayon pa lang. Ay, ako. So, ikaw, Jerome, sa tingin mo, ano yung pinaka malaking challenge sa generation nyo in the future? Yung parang specific sa Gen Z na mukhang ito maging problema ng Gen Z. Tawag dito siguro other than yung gender identity, dito na din talaga sa Pinas and all. Siguro work related, kasi napag-usapan naman na natin yung social media, tapos tawag dito yung depression, and then pero siguro like ibang dimension naman. Feeling ko ang magiging challenge is yung academic tsaka yung career pressure. Yun. Kasi like gets ko na finally after all these years na laging sinasabi nila, mama nila, mga tito ko na, kayo, napakadali ng buhay niyo kasi may internet kayo. Kami dati, pupunta pa kami library. Tapos sa Montosawa kami doon. Gets ko yun. Yung, kumbaga, unti-unti na kasing namumulat yung mga tao, specifically sa West. Sa Pilipinas, konti pa eh. Na there are other ways for you to fit in sa society with or without a college degree. Diba? So like Mark Zuckerberg, ayun. So like meron din akong kakilala, like shout out kay the Josh Vasquez. Konting-konti na lang talaga yung units niya sa college. He packed his bags. Sabi niya, fuck this shit. Okay, magbi-business ako. And then yung sobrang successful life coach na ngayon. So grabe. Yung pressure lang to succeed. Yan. Kasi I'm not sure kung nandun pa yung possible na trauma ng mga magulang natin before. Nung 25 ako, nandiyan ka na eh. May anak na ako, may bahay na kami. Ganun. Iba na ngayon. Hindi ka ngayon ang hirap bumili ng bahay sa sweldo ng mga tao. Tsaka kasi, diba? Ang laki ng sweldo mo eh. Considering yung inflation, ng panahon nila, hindi naman ganun katindi. Pero ngayon kahit na 3 trabaho mo, hindi ka talaga mahihirapan ka bumili ng bahay kasi hindi na biro ang presyo ng mga bilihin ngayon. Yung gap ng pag income. tumaas sweldo mo, pati inflation, grabe din eh. Oo, hindi mo rin mararamdaman. Saka nung mga panahon natin, ano pa eh, ang dami pang bakanting lote eh. So mura pa yung lupa. Ngayon, ang mahal na. Sa panahon natin ngayon, marami pa rin bakanting lote pero nasa mga bilyar na lahat. Ayan, kasi Nakuha na niya lahat. Nakuha na lahat.
Oo, tama. May bakod na lahat ngayon. Binakura Oo. na. Camellia na lahat ngayon. Tumulay pa nga dito, tumulay pa eh. Pag gumawa pa ng tulay para ma-access yung kabilang lupa. Yan. Ayan. So, oo nga, tama ka doon, no? Mm-mm. Yung hirap nung ano, iba na kasi yung landscape ng ano no? Mm. Yung workforce, tsaka yung career paths, no? Yan. Hindi na dapat climbing the corporate ladder. Hindi na ganun din yung mga actually napapansin ko nga parang yung mga generation nyo, Mm-mm. hindi na yun yung objective nila. It's not to climb the ladder anymore. Eh. Parang ano na lang eh. Mm-mm. Yung sarili mong growth, pwede ka naman lumipat ng trabaho or mag-shift ng career or Oo. pursue your passion. Ganun na eh. Parang mas Oo. possible na ngayon eh. Dati kasi para nakaano kami, parang nakaano ka na graduate ka sa college, kuha ka trabaho, tapos ma-promote, ganun yung ano eh. Mm-mm. Ganun yung mentality sa amin nun eh. Yun kasing in-instill sa atin na ano, Oo. na sundan natin Nung lahat. nung mga Tama. magulang natin Mm. kasi. Oh, Kasi it worked for fight the them. ladder. Pero ngayon sa generation ngayon, parang I don't think that would work anymore yung mga Oo, hindi mga na. bata eh. Oo. Wala na. Hindi Ayun. na mapakali, no? Mga bata nga hindi na mapakali. Oo. Mm-mm. Gusto nila marami talagang ginagawa. Yun. Kaya kami ngayon as parents, kaya rin namin gusto intindihin tong mga generation na bago, ganyan, para maintindihan din namin kung ano papayo namin sa mga anak namin. In the future. Oo. Ayan. Kaya halimbawa ikaw, what would you advise yung mga to end the podcast na? What would you advise yung Mm-mm. mga older generations like yung Gen Y, Gen X, pati yung mga baby boomers, yung mga mas matatandang generation para mas maintindihan or makapag-connect sila ng maayos sa Generation Z. Okay, that's a good one. Of course, like I have nothing but love and respect to our elders. Mhm. Kasi baka mamaya like, sino naman tong si Jerome na pinagsasabihan ako? Sino pa to? Like, Ani, tingnan mo to, Jerome dito sa podcast na to. Oo. Siguro like one thing talaga, just to instill lang, no, is to have room or space to learn. Kasi naiintindihan ko kung bakit may mga ibang tao sa buhay ko personally na nagiging close na yung mind nila to change. Kasi yun ay nakagawian, yun ay naging comfort zone, nandun na yung buhay nila essentially. Pero sometimes new is good. If you're going to tell me na YouTube is gonna blow up in 10 to 20 years at kikita ako ng pera doon, edi sana pinush ako ng parents ko maging YouTuber. Or or yung tawag dito, yung next naman is kung gusto naman nilang mag-cosplay. Yan, na dati talagang wala talaga. Like, pag nag-costume ka, ganon, mahal yan, anak. Mahal yan. Ngayon, kapag cosplayer ka sa school mo or sa organization nyo, they look up to you kasi nandun yung creativity mo. So, for me, to our older generation and to the current generation din and to the younger generation, just have enough space to learn kasi you'll never know like which idea or the new thing will be the next big thing that will help you change your life. Yun. True. Very well Mm-mm. said. Galing. Oo. Ayun. Tama. So don't stop learning talaga, no? So kahit Naalala ko tuloy si Maynard eh. Oh, Yung payo niya. si Maynard ng Parang once Tool, na- ng Oo. banda na Tool. Mm-mm. kung di niya kilala yun eh, no? Malay mo. May-ari niya. Hindi pa. Let's see. Ah, Hindi, kasi Habang ganyan may yung Google. sabi niya. Ganyan yung Ah. sinabi niya na parang, kasi siya parang ayaw niyang huminto sa pag eh. Ayaw niya huminto sa learning. Kumbaga once daw na-reach niya na yung isang certain understanding sa isang bagay, lagi siyang nagmo-move on sa isang level ng understanding naman. So talagang para sa kanya, hindi natatapos yung bagay na matututunan lalo dito sa Mindanao. Marami tayong bagay na dapat matutunan. tama. Tama. Yan. Siguro like just to add man. Okay lang. Just Sige to lang, add. sige lang. Na
kung medyo nahihirapan ng ating mga older generation na, paano ko ba iintindihin yun? Like, I'm not making fun of the older generation because I'm changing my voice. Just, yun lang talaga ako magsalita. Ginagawa din namin yun. Ginagawa din namin. Oo, okay. Like, pasensya na. Like, bibigyan ko ng review si Jerome sa podcast ng mababa. Ganun. I-preface natin this way nung for sure nung nagkaroon tayo ng baby or nung mga inaanak at bata-bata pa talaga sila. Kunyari meron silang nasabing mali sa'yo na, Daddy, I hate you, Mommy, I hate you, tas nagalit ka. Di mo naman habang buhay, mo yun, like, i-hold yun sa'yo na, hindi, ayoko sa'yo, kasi sabi mo, galit ka sa akin. You know, like that's what I meant. Na sometimes we just have to be open and not focus on the mistakes or what you have quote unquote demonized because it's not familiar to you. Correct. And to relate it lang din to another first world problems sa Gen Z namin is yung cancel culture. Yan. Doon ako nahihirapan kasi isipin mo 2010s, you're a teenager, you're being encouraged by Twitter. Sorry. You're being encouraged by Twitter to voice out what you want to say only to dig it back 10 years later. Tapos, ay hindi, ito sinabi niya yung N-word. Naku, bad word to. Cancel na natin to. Twitter yung ganyan. Ayun. So like, di ba, kung if you're gonna reframe it in a way, paano pag sinabi ng baby mo yung N-word, tapos, alam mo yun, like, you're gonna hold that baby accountable. Hindi, sabi mo N-word, di ba? N-word? So, gago. Negros Occidental. Ibe-flip naman ni Master Baitel. Ay, oo. Black Nandito ako sa di ba? Nasa US nga ako yung mga gago tong mga to. Pahamak pa ako sa'yo, gago ka. Sorry. Pala, nakalimutan ko. Ako pala sa bahay. Oo nga. Oo. Ako pala. Oo nga. So, Buti walang dumaan dito sa likod Occidental ko. pala, Occidental. Oo, Occidental. Yan. Espanyol tayo, Espanyol. Oo. The color. Sa opisina ka pa nga pala. Noir. Noir na lang, noir. Ayun. So tama, no, siguro lang talaga pag meron tayong mentality na trying to learn or understand more yung mga ibang tao or yung kung pinanggagalingan nila or intindihin sila or pag-aralan din, 'di ba? Mayroon naman tayong internet lahat. Yes. Kung yan. nandun yung mentality, medyo mas maintindihan natin yung mga iba-ibang generation. Ayun. Kasi kung mga viral lang yung titignan natin, syempre nagba-viral yung mga extremes, di ba? So inisip mo kagad. Generalize mo na yung generation pala na to, ganito. Pero, di ba, isang tao lang naman yung gumawa nun, di ba? Nagkataon lang nag-viral, di ba? Madalas dun mga taken out of context eh. Correct. Yung mga nag-viral na yan. Yan. So, yun. Salamat sa pag-guest mo sa aming podcast at Salamat, Jerome. Thank you. Na-appreciate namin yung mga insights mo at Insights. Yeah. sa mga nakikinig, punta kayo sa links below. Meron Jerome, di ka naman naka-live ngayon, ano? Ay, hindi. Wala ko naka-live Kinakabahan na si Boyty sa Sinabahan sabi. tuloy ako. Lagot ka, puro Jensi nakikinig sa kanya. Ay, dapat sinabi mo, live ka ngayon sa mo. Facebook. Sa Facebook. Biglang nag-left the room, no? Baka makancel na ako ng tuluyan. Boyty left the room. Maski yung pangalan wala na yung mga account ko. Muna ako. Maski yung pangalan ni Jerome Paul, hindi natin ka-henerasyon eh. Kasi kung ka-generation natin yan, John yan, Yeah. John Paul yan. Jerome Paul. Tama. John Paul. Katerbang John Paul. Sa batch natin, ang daming John Paul eh. Ang malupit nun, meron ako kakilala, pareho, pati apelyido, napaka-common. Talaga? Oo. De la Cruz de los Santos. John Paul Santos. Wala nga, ang galing, muntik mo na malama, matumbok. John Paul Santos. John Paul Santos.
Medelos lang yun. Eh, yung mga kala, di ba? Sobrang common eh. Oo. So, salamat sa mga nakinig at nanood dito sa episode namin. Kita-kita ulit tayo next episode dito lang sa